So, good afternoon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Consolacion, Cebu City, Cebu. Consolacion, Cebu. Papunta tayong Danao mga kababayan. So, sa ngayon mga kababayan natin, bibigyan natin ng reaksyon itong sama ng loob ni and dahil Mrs. Lisa Araneta Marcos ngadto doon kang Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. So bibigyan natin ng reaction at kayo din mga kababayan kung anong reaction din ninyo. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel mga kabayan, so hihilingin ko sa inyo bilang tulong mo na rin sa akin, i-subscribe mo lang ko sa aking channel mga kababayan. So ating bibigyan reaction ito mga kabayan. Ito napakainit ng issue ngayon kasi napa-interview si Inday Mrs. Lisa Araneta Marcos sa vlogger na dating ABS-CBN reporter Anthony Taberna. Ngayon, kasi mga kababayan, hindi naman umipit yung kanilang mga diskarte paninira kay Sara. Ito naman ang diskarte nila. Sila na mismo personal ang gumagalaw kung paano sirain ang imahe ni Inday Sara Duterte. Kasi palagi si Inday Sara Duterte nag number 1 sa survey. Most trusted employees, cabinet employee ni Bongbong Marcos mga kababayan. Ngayon, mismo na si First Lady Lisa Araneta Marcos ang gumagalaw kung paano patutumbahin ang kredibilidad ni Inday Sara. Ngayon mga kababayan, sa inyong palagay, tatalab kaya ito? Tatalab kaya itong galawan na nila na mismo na sila? Akalain mo? Mas mabuti pa kuno ang Vice President noon na si Leni Robredo hindi pa nakapagsalita sa kanyang presidente. Bakit? Hindi ba nagsasabi si Leni Robredo na magnanakaw si Bongbong Marcos, sinungaling at magnanakaw? Tapos hindi nalimutan niya yun. Akala siguro nila mga kababayan, ito tayong mga Pilipino mahilig tayo ng utang na loob mga kababayan. Pero si First Lady Lisa Araneta Marcos, ito ay hindi Pilipino. Bakit? Kasi hindi ito tumatanaw ng utang na loob mga kababayan. Hindi ito tumatanaw ng utang na loob mga kababayan. Hindi ito Pilipino. Kasi ang mga foreigner, hindi alam nila kung ano yung utang na loob, mga kababayan. Pero tayong mga Pilipino, marunong tayong tumanaw kung ano man ang natanggap nating mga bagay-bagay nating natanggap na nakabubuti sa ating buhay. Ngayon, pinagbigyan sila upang maibalik sila sa kapangyarihan para ang taong bayan, kung totoo man ang mga sabi-sabi nila noon, so patutuhanan nila ngayon na sila na nasa pisto. Pero akalain mo mga kababayan, ang haka-haka noon ay talagang nagpapatotoo talaga ngayon. Mga kababayan, akalain yan. Nilagay sila sa pisto, binigyan sila ng daan upang sila makaroon ng pisto. Kaya sa totoosin lang, kung si Inday Sara ang tumakbo bilang presidente, hindi talaga mananalo si Bongbong Marcos mga kababayan. Kasi lagi totoo yan mga kababayan. Totoo talaga. Lagi na tayo ay mga Pilipino naghanap at magkakaisa dito sa ating bayan. Kaya pinagbigyan natin na si Inday Sara maging Vice President at si Bongbong Marcos ang naging presidente. Pinagbigyan natin yan mga kababayan. Tinanggap natin ang katotohanan na si Inday Sara ang number 1 bilang presidente kung tumakbo siya pagka-president.
Pero hindi gahaman si Inday Sara sa posisyon bilang presidente. Ha? Pinagbigyan na. Pero ano ngayon? Trinidor niya mga kababayan. Trinidor nila mga kababayan. Kasi sila rin pala ang may plano pala sa ating bansa. Na gusto nila na habang buhay sila manunungkulan dito sa ating bayan. Kasi dito sa politics, dito pala ang pinakamaraming pera. Ha? Mga kababayan? Nandito na tayo mga kababayan sa Liloan. Liloan na tayo mga kababayan. Kaya ngayon pa lang sinasabi na natin, mga kababayan, walang utang na loob. Walang utang na loob mga kababayan. Tingnan mo. Nilagay sila, binigyan ng daan, napakalinis na daan upang ang patutunguhan nila ay wala ng sagabal. Pero anong nangyari ngayon? Binigyan nila ng daan at kulay kung paano pabagsakin ang ating Vice Presidente. Binigyan nila ng daan. Kaya sila na mismo ang gumalaw. O paano ngayon? Ang tao hindi naniwala, bagsak pa rin kayo. Kasi ito pa rin ang aming susuportahan. Si Inday Sara pa rin ang aming susuportahan. Kahit ilang pang vlogger na babayaran ninyo, kami hindi kami matitinag sa pera ninyo. Kasi ang gusto namin, ang taong bayan ay makinabang sa mga pera ng taong bayan, ang makinabang sa buhis ng taong bayan. Hindi yung iilang tao lang dyan nanungkulan sa gobyerno. Mga kababayan, ito ang mga katotohanan mga kababayan. Ito talaga ang katotohanan. Nandito po tayo mga kababayan. Ito ang bagong municipal hall ng Liloan mga kababayan. Ito, yan. Hindi pa natatapos. Malaki ito ang municipal hall ng Liloan. Kasi hindi pa ito syudad ang Liloan. Mga kababayan. Liloan, province of Cebu. Hindi siya. Ito ang sentro nila. So ito mga kabayan ngayon. Kaya sa ngayon pa lang mga kabayan, so maraming salamat sa mga kabayan sa inyong suporta sa aking channel. Ito ay nakapagbibigay sa akin kung paano natin bibigyan ng reaksyon ito ngayon. Kung paano natin bibigyan ng reaksyon ang taong bayan sa ganitong klaseng mainit na isyu. Walang mga kababayan. DDS pa rin tayo. Sulit tayo mga kabayan. Handa tayong suportahan kung sino man ang endorsement ni PRRD sa kanyang grupo mga kababayan. Suportahan natin siya. Kasi hindi na tayo bubutar sa taong balingbing. Hindi na tayo bubutar. Hindi natin bigyan ng pansin itong mga taong mga senador na sumisilong sa PDP laban, nandun sa Congress, wala namang pakialam. Mga kabayan. So maraming salamat mga kabayan. So God is good all the time. All the time God is good mga kababayan. Maraming salamat. Pit Senior kaninyong tanan mga kababayan.